mapayapang kaharian ng Birbania, may isang hari na ang pangalan ay si Haring Fernando. Ang kanyang asawa ay si Reyna Valeriana. Sila ay may 3 anak na lalaki, si Don Pedro, Don Diego, at si Don Juan. May panahon na upang makapili kayo, maging pari o maging hari ng Merhanya. Maging hari ng Merhanya! Isang gabi, habang natutulog ang hari, ay nagkaroon siya ng masamang panaginip. Mahal na hari, anong nangyari sa iyo? May masama akong panaginip at pagkagising ko ay nanghina ako at hindi makahinga. Hayaan mo, ipapatawag natin ang manggagamot sa ating kaharian. Kinaumagahan, dumating ang mga manggagamot at tinignan nila si Haring Fernando. Mahal na hari at mahal na Reyna, hindi ko alam ang sanhi ng kanyang sakit. Biglang sumipot ang ermitanyo. Sa bundok ng Tabor, sa pulo ng Pedras Platas, matatagpuan ang isang ibon na kung tawagin na ibong Adarna. Ang 7 awitin ng naturang ibon ay tanging lunas sa sakit ng hari. Salamat, munting Ermitanya, dahil sa iyong mga sinabi tungkol sa ibong Adarna. Mahal na Reyna, pwede mo ba tawagin si Don Pedro? May mahalaga lang akong sasabihin sa kanya. Tinawag ng Reyna si Don Pedro at pumasok siya sa silid. Pumunta ka sa bundok ng Tabor, hulin mo ang ibong Adarna. Huwag mong dalhin ang iyong kabayo sapagkat mapanganib ito. Sundin mo na lang. Ngunit, sinuway ni Don Pedro ang utos ng hari at nagsimulang maglakbay. 3 buwan nang lumipas at bago pa siya makarating sa bundok Tabor, ay namatay ang kanyang kabayo. Naglakad na lang si Don Pedro at sa wakas, nakita na niya ang makulay na puno ng Piedras Platas. Nagpahinga muna siya dahil sa kapaguran. Dumating ang ibong Adarna at kumanta ng 7 beses. Isang taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin nakakauwi si Don Pedro. Nagsimula sa paglalakbay si Don Diego na hindi nagpaalam. Lumipas ang 4 na buwan at namatay na rin ang sinasakyan niyang kabayo. Malalim na ang gabi, kaya nagpahinga muna si Don Diego sa ilalim ng puno. Maya-maya, Sa tingin ko'y may masamang nangyari sa kanilang dalawa. Mahal ko ang Matila. Maaari ko bang sundan sila, Don Diego at Don Pedro? Natatakot akong magkatotoo ang aking panaginip na may nangyari sa iyong masama. Hindi pwedeng wala akong gagawin sa pagkawala ng aking mga kapatid. nagpumilit si Don Juan sa harap ng kanyang mga magulang at sa huli siya ay pinayagan. Kinaumagahan, Mahal na, Ama at Ina, gagawin ko po ang lahat para mahanap sila at ang ibong Adarna. nagsimulang maglakbay si Don Juan papuntang bundok Tabor. Hindi siya gumamit ng kabayo. Dala-dala niya ay 5 piraso ng tinapay. Maya-maya, may nakita siyang ermitanyo. Maaari ba akong humingi ng tinapay? Nagugutom na kasi ako. Ito po. Napakabuti ng tao. Ngunit paano ka napadpad sa lugar na ito? Hinahanap ko po kasi ang ibong Adarna. Saan ko po ba ito pwedeng matagpuan? Dahil mabuti kang tao, sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin. Una, pumunta ka sa dampang maliit at ang iyong tanong ay masasagot. Ino, mag-iingat ka at huwag kang humindi sa ilalim ng puno. Salamat. Pinasalamatan ni Don Juan ang matanda at humayo siya patungo sa sinasabi ng ermitanyo. Anong pakay mo, Ino? Ako ang aking ama at ang tanging nilo sa iyang awit ng ibong Adarna. Bigay ako sa iyo. Eto. Hating gabi na darating ang ibong Adarna. Mag-antay ka at kung kakanta ang ibon, iwain mo ang iyong palad at bigayin ng katas ng gala. Pinasalamatan ni Don Juan ang matanda at humayo siya patungo sa lugar na sinasabi ng ermitanyo. Pedro, hindi tayo nagtagumpay na hulihin ang ibong Adarna. Mapapaya tayo sa ating ama. Oo nga no. Tara, bubugin natin siya. Nawalan ng malay si Don Juan at kinuha nila Pedro at Diego ang ibong Adarna at dinala ito sa hari. Ilang araw ang nakalipas ay maginhawa at handang umuwi na si Don Juan. Nakita niya si Doña Juana na binabantayan ng higante. At
Doon nagsimula ang labanan ni Don Juan at ng higante, at sa huli ay natalo ni Don Juan ito. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Maaari mo bang iligtas ang aking kapatid na si Leonora? Bihag siya ng isang serpiente. Pinapangako ko, liligtas ko ang iyong kapatid. Salamat. Nahanap ni Don Juan ang serpiente na may bihag kay Leonora. Natalo niya ito at nailigtas si Doña Leonora. Walang anuman. Don Juan, Sumama ang dalawang prinsesa palabas ng balon, ngunit Hanapin mo si Maria Blanca sa Kaharian de los Cristales at kalimutan mo si Doña Leonora. Doña Leonora, kausapin mo ako. Hindi kita matanggap maging kabiya ko si Don Juan ang tunay kong mahal. Kahit ilang taon pa ang dumaan, natanggapin mo ang aking pagmamahal. Tao po. Magandang araw po. May ibibigay po. Ano po may pagbiling ko sa iyo? Saan ko po matatagpuan ang Dilos Cristales? Kaibigan kong Agila, maaari mo ba siyang samahan papuntang De Los Cristales? Masusunod po. Ito na ba yung Dilos Cristales? Oo. Pag naligaw na si Doña Maria, itago ang kanyang damit at pag hinanap niya ito, magpakita ka na sa prinsesa. Maraming salamat. Walang anuman. Ito sa pagsago ng Pinoy. Kung sino ka man, maganda ka sa pangsa ng aking ama. sinabi ni Don Juan ang kanyang malinis na intensyon at hindi naman nagalit ang prinsesa. Pagkakita ni Haring Salermo kay Don Juan, binigyan niya ito ng mga pagsubok at nilampasan ni Don Juan ang mga ito. Dahil natapos mo lahat ng aking pagsubok, pinapayagan kitang magpakasal sa isa sa aking Napili mga ni anak. Don Juan si Doña Maria dahil mahal niya si Doña Maria at dahil na rin sa putol na daliri na Bakit naging niyo kilala ang isa't palatandaan isa? ni Don Matagal na Juan ba sa kayong kanya. magkakilala? Opo, mahal kong ama. Isusumpa kitang kalimutan ni Don Juan at magpakasal ka sa iba. Wag ama, alam mo bang ang hirap bitawan ng taong sobrang minahal? Dagling umalis sila Juan at Maria patungo sa Berbanya. Nang malapit na sila, Juan at Maria sa kaharian ng Berbanya, pansamantalang iniwan ni Juan si Maria sa labas ng kaharian. Saya ako sa pagbabalik mo, aking anak. Mahal kong ama. Nais kong pakasalan si Ikakasal na sana ang dalawa nang biglang dumating si Doña Maria. Mahal kong ama. Naalala ko pala na mas gusto kong pakasalan si Doña Maria kaysa kay Doña Leonora. Si Doña Leonora na ang nilayan mong pakasalan at dapat mo itong panindigan. Doña Leonora, hindi ako ang karapat-dapat sa iyo. Sa totoo niyan, si Don Pedro talaga ang totoo may gusto ko. Pumapayag na ako. Ay, magaling. Dahil doon, nagpakasal na si Don Juan at si Doña Maria sa huli.